Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So tutuloy natin insyaAllah yung Nawaqidul Islam. So tiyatalakay na natin ngayon yung shirk o pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala na siyang pangunahin na nakid o nakakawalang saysay sa pagiging Muslim ng tao. Ibig sabihin yung gumagawa nito, siya ay nagiging kafir. Siya ay nagiging kafir. Hanapin ko lang yung libro. Saan ba napunta yun? So ngayon inshallah yung Amiyat at-Tawhid. Hindi na tayo saan. Anwa'u Shirkul Akbar, mga uri ng malalaking shirk. Si malaking shirk na talakay na nga natin, iba pa ito doon sa maliit na shirk. At merong apat na pangunahing pinagkaiba ang malaking shirk sa maliit na shirk. Ang malaking shirk, kapag nagawa ito ng tao, ito ay nag-aalis sa kanya sa relihiyon, nagiging kafir siya. Ang maliit na shirk, hindi siya nagiging kafir. Kasi malaking shirk, ito na yung pagsamba sa iba paliban kay Allah. Samantalang yung maliit na shirk, maaaring itutuon sa iba paliban kay Allah ang ilang mga pagsamba, ilang mga a'mal. Kahit ito man ay, kumbaga, a'malul kulub, gawain ng puso. So doon sa Shirkun Akbar, yung tao, nagsishirk siya kay Allah sa pamagitan ng a'malul badan, gawain ng katawan, mga pagsamba, pagdarasal, pag-aalay. O maaari din doon sa a'malul kulub. Sa Diyos-Diyosan na siya nananalig. Pero doon sa asgar, na itutuon lang sa iba yung iba pang pagsamba o aspeto nito. Halimbawa, yung nagpapakitang tao, ginagawa niyang katambal ni Allah ang kanyang sarili. Unang-una sa pamagitan ng pagtatawag sa mga tao na maging matapat sa kanya o mahalin siya, na nagiging katambal na siya ni Allah. O kaya yung nagpapakitang tao rin naghahangad ng gantimpala mula sa kanyang kapwa-tao. So shirk yun, pero maliit lang na shirk. Pero yung tao gagawin niyang Diyos ang kanyang sarili, yun ay malaking shirk. At pangalawang pinagkaiba nila, yukhlidu sahibuhu finnar, mananatili sa impyerno ang gumagawa ng Shirkun Akbar kapag siya ay mamatay. Ang gumagawa ng Shirkun Asgar kapag hindi siya nakapagtawba rito, la yukhlidu sahibahu fiha indakalaha. Kung mapupunta man sa impyerno ang gumagawa ng Shirkun Asgar, hindi siya mananatili sa impyerno habang panahon. Pagbabayaran niya lang ang shirk niya na ginawa, pero inshallah, mapapatawad siya at papasukin sa paraiso. Pero wag nang magbakasakali ang tao. Kasi hindi natin alam gaano katagal sa impyerno ang mapagpakitang tao na Muslim. Okay? Siyempre, ang pagpapakitang tao, ito ay pinto ng nifaq. Ang pagpapanggap na Muslim na kufur din. Pangatlong pinagkaiba, ang Shirkul Akbar, yuhbitu jami'al a'mal, pinawawalang saysay nito ang lahat ng gawain ng tao. Ibig sabihin, mawawalan lahat ng gantimpala sa kabilang buhay. Wala siyang makakamit na gantimpala. Pero sa Shirkun Asgar, la yuhbitu jami'al a'mal, hindi mawawalan ng saysay ang lahat ng kanyang gawain,
Ang mawawalan lamang ng saysay ang may halong syirkun asgar. Yung merong pagpapakitang tao, may paniniwala sa mga pamahiin, yun lang. At panghuli, yubihud dam wal mal, magiging halal ang kanyang dugo o buhay. Ibig sabihin, pwede siyang digmain, pwede siyang patawan ng parusang kamatayan. At yung gumagawa ng syirkun asgar ay hindi. So inshallah, anwa'u syirkul akbar, mga uri ng malaking syirk. Asyirkul akbar, arba'atu anwa'. Ang malaking syirk ay mayroong 4 na uri. Una, syirkud da'wa, ang syirk sa pagdarasal o panalangin. Pangalawa, syirkun niyya wal iradati wal qasd, ang pagtatambal kay Allah sa niyya, irada, kagustuhan, at qasd, pagsadya. Nalayunin ng tao sa kanyang pagsamba ay ang ituon ito sa iba pa liban kay Allah. Pangatlo, syirkut ta'ah, na sinusunod ng tao ang iba pa liban kay Allah o minsan mas mahigit pa kay Allah. Sinusunod niya sa kumbaga sa mga pagsuway kay Allah unang-una, o sinusunod niya na itutuon dito ang pagsamba na dapat ay kay Allah itinutuon at iba pa. At malalaman din natin ano yung hangganan nito na matuturing na ang tao ay sumusunod na sa iba paliban kay Allah na nagiging syirk. Kasi syempre, pwede ka naman sumunod sa ibang tao, di ba? Pwede ka sumunod sa nanay mo, pero maaring hahantong sa syirk ang pagsunod mo sa nanay mo kapag tinatalikuran mo si Allah para lang sa nanay mo. Anyway, malilinaw pa natin yan, inshallah. Sample lang yun nanay lang naalala ko eh. Sample lang yun. Masabihin nyo, pinaparinggan kayo. Pang-4, syirkul mahabba. Ito rin nabanggit ko nung nakaraan. So pwedeng nagsishirk yung labis na nagmamahal. Okay, nagmamahal sa tao o nagmamahal sa pusa, maaring syirk yun. So balikan natin yung una, syirkud da'wa. Yung da'wa na tinutukoy dito, hindi yung da'wa na anyayahan ng tao yung iba patungo kay Allah. Ang da'wa na tinutukoy dito yung dua. Okay? Ang da'wa na tinutukoy dito yung dua, hindi yung pagdada'wa. So merong aya, Suratul Ankabut, chapter 6, ano bang chapter ito? Nakalimutan ko na. Basta verse 65. فَإِذَا رَقِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. So meron daw mga tao na kapag sumasakay sila sa barko ay nananalangin kay Allah ng nag-iisa at walang katambal. Sa sobrang takot nila na baka lumubog yung barko nila, baka madisgrasya sila sa laot, sa dagat, kaya nananalangin sila kay Allah lang. Pero kapag sila ay lumapag na sa dalampasigan, at iniligtas sila ni Allah mula sa anumang kapahamakan sa dagat, sila ay nagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na sila ay sumasamba, nagdarasal sa iba paliban kay Allah. So dito, bagaman tinawag itong syirkud da'wa, syirk sa panalangin, maari rin naman na ang panalangin na tinutukoy dito ay ang lahat ng pagsamba. Lahat ng uri ng pagsamba. Dahil katulad ng nabanggit ko na nung nakaraan, technically, ang lahat ng pagsamba ay isang uri o isang anyo ng pagdarasal. Okay? Yung kung merong dua o talab, dua sa pamagitan ng paghiling kay Allah, meron namang dua al-ibadah, dua sa pamagitan ng pagsamba kay Allah.
na tuwing ang tao ay gumagawa ng pagsamba kay Allah o kahit sa iba pa, liban kay Allah, humihiling siya ng gantimpala, humihiling siya ng kabutihan mula doon sa layunin ng kanyang pagsamba, mula doon sa kanyang sinasamba. Okay? So yung tao na sumasamba sa Nazareno, hindi niya yung ginagawa basta-basta. Meron siyang gusto. Meron siyang kahilingan na gusto niyang tutuparin ng rebulto na yun. Kaya maaring yung syirkud da'wa ay maaring masasaklaw na rin nito kahit iba pang gawaing pagsamba. Hindi lang pagdarasal. Mga pamamanata, pagkatay, pagpapakupkop, paghingi ng biyaya, lahat ng yun ay may napapaloob dito na da'wa o dua o panalangin at paghiling. Kaya yun ay maaring syirku at da'wa din. Yung pangalawa, syirkun niyya wal iradatu wal qasd. Syirkun niyyati wal iradati wal qasd. Tatlong bagay ang tinukoy dito. Pagtatambal kay Allah sa niyya, sa intensyon, pagtatambal kay Allah sa irada o pagnanais, at pagtatambal kay Allah sa qasd o pagsasadya ng tao na gawin ng isang gawaing pagsamba. Na yung gumagawa ng shirk, ang gumagawa ng shirk, ginagawa niya ito ng merong layunin. Malinaw na ginagawa niya ito ng merong layunin. Kaya nga sa usapin ng shirk o pagtatambal kay Allah, so tinitingnan din ang layunin ng gumawa nito. Katulad ngayon nangyari kay Ammar bin Yasir na nakapagsalita siya laban kay Allah at laban kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasi pinatay na yung magulang niya tapos siya ginulpi ng Quraysh. So hindi siya naging kafir dahil sa kanyang sinabi. Dahil siya ay magiging kabilang doon sa mga yung mga pinaumanhinan na ni Allah. Ayon doon sa hadith, Inna Allah tajawaza li ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alayh. Tunay na si Allah ay nagpaumanhin sa aking ummah sa anumang pagkakamali, yung khata', nisyan, pagkalimot, at yung maistukriha alay o maistukriha alay, anumang pinilit sa kanya. Nang puso naman niya ay mutmainnun bil iman, nang puso naman niya ay panatag sa pananampalataya. So walang epekto ito sa kanyang pananampalataya. Pero kung ikaw ay nag-shirk, na meron ka talagang niya, intensyon, ito ay shirk nga. At shirkun akbar. At ganito yung kalagayan nung nagkatay ng langaw. Okay, yung nagkatay ng langaw. So yung kasama niya hindi nagkatay ng langaw, pinatay. Pero siya, nagkatay ng langaw, hindi naman, kumbaga, bagaman maaring nasa kalagayan siya na mapipilit siya, pero ang malinaw doon sa nangyari, siya ay nagkatay ng merong niya, merong intensyon. Kung nagkatay siya ng walang niya, hindi siya hahatulan ni Allah ng shirk o ng kufur. Okay? So nililinaw ito rito kasi nga dito naman naguugat ang shirk sa niya. Okay? Nauna lang nabanggit ang syirkud da'wa, ang pagtatambal kay Allah sa panalangin at sa pagkakagawa ng iba pang gawaing pagsamba para sa iba pa liban kay Allah. Nauna lang itong nabanggit dahil ito yung hayagan na itsura o anyo ng shirk. Okay? Nalalaman natin na yung tao ay musyrik talaga kasi nakikita natin silang hayagan na gumagawa ng mga gawaing pagsamba para sa iba pa liban kay Allah. Pero itong niya, maaring hindi ito nakikita. Okay? Pero ang tunay na nagiging musyrik, yung tao na nagugustuhan niya, kaya nga
sinasabi rin dito yung irada, binabanggit ang irada. At yung qasd, sinasadya niya na mag-shirk. Okay? So tatlo ito na tinukoy na uri ng syirkun akbar para maihiwalay ito doon sa maaring nakagawa ng shirk nang hindi niya sinasadya o pinilit siya o dahil kumbaga kumbaga nalalagay na ang kanyang buhay sa panganib. So binanggit itong pangalawang uri ng shirk na ito para ihiwalay ang tao sa napilitan. Sa napilitan. Yung katulad ng kalagayan ni Ammar bin Yasir noon. So, ang tao na nagtatambal kay Allah na siya ay merong niya, merong irada, kagustuhan, at merong qasd. Sinasadya niya talaga. So ito ay tunay na nakakapagtambal kay Allah. Ito ay tunay na nakakapagtambal kay Allah. So merong aya sinabi ni Allah sa Surah Hud, chapter 15 at 16, Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Sino man ang naghahangad ng buhay sa mundo at mga palamuti nito, ay ibibigay namin ito sa kanila bilang gantimpala sa kanilang mga gawain dito sa dunya at hindi sila dadayain. So itong mga nagtatambal kay Allah sa kanilang pagsamba na ginagawa nila ito ng may niyah, irada at qasd. May intensyon, may kagustuhan, at pananadya, sinasadya nilang gawin. Ginawang example dito yung mga tao na naghahangad ng gantimpala sa buhay dito sa mundo o naghahangad ng kabutihan sa buhay dito sa mundo na siya rin naman na ginagawa ng mga hindi mananampalataya, ng mga musyrikin. Kasi nga unang-una wala silang konteksto ng ikhlas. Wala silang pag-unawa sa ikhlas. Sa parehong ikhlas. Ikhlas na taliwas sa syirkun akbar at ikhlas na taliwas sa syirkun asgar. So pareho silang wala ng ikhlas na dalawa. Kaya ibibigay sa kanila ang kanilang gantimpala. At ito rin ang isang batayan na meron ngang matatanggap na gantimpala ang kuffar. Ang mga hindi mananampalataya, may matatanggap silang gantimpala sa kanilang mga ginawa. At hindi sila dadayain. Ibibigay sa kanila ng buo sa mundo kung ano yung ginusto nila sa kanilang mabuting ginawa at ang gantimpala ng kanilang pagsamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Makukuha nila yun. Kaya nga, madalas mangyayari na ikakatwiran ng kuffar na matindi ang kanilang pamamanata o pananampalataya sa isang rebulto dahil di umano ay gumaling sila sa kanilang mga sakit dahil sa pamamanata nila sa Santo Niño, sa Nazareno, kasi iniligaw sila ni Allah sa pamagitan yun. At ibinigay sa kanila ni Allah kung ano yung gusto nila doon sa pagsamba nila sa mga Diyos-Diyosan at sa mga rebulto. Okay, kaya yung pagkakatupad ng mga panalangin ng mga musyrikin, kanilang mga panalangin sa mga Diyos-Diyosan, hindi yun patunay na totoo o tunay ang kanilang sinasamba. Ito ay pagpapatotoo ng sinabi na ito ni Allah. Na ibibigay ni Allah sa kanila ang kanilang inintensyon na pagsamba, ang kanilang ginusto na pagsamba, at ang kanilang sinadya na pagsamba. Kaya nga dito sa pangalawang uri ng syirkun akbar, ito ay shirk sa niyah, intensyon, irada, kagustuhan at qasd, pagsasadya. So yun nga, ibibigay sa kanila ni Allah ang kanilang gusto dito sa mundo. Kaya nga, yung ayah dun sa Ali Imran, sinabi ni Allah, La yagurrannaka taqallubul ladhina kafaru fil bilad
Huwag kang malilinlang sa magandang pamumuhay ng mga hindi mananampalataya sa kanilang mga bayan kasi nga, ibibigay na sa kanila ni Allah ang gantimpala ng kanilang mga ginagawa. Okay? Ibibigay na ni Allah sa kanila. Pero nga sa kabilang buhay, wala na silang makakamit mula kay Allah. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Sila yaong wala nang para sa kanila sa kabilang buhay, liban na lamang sa apoy. Wala na. Kasi kung meron man silang halimbawang ginawang kabutihan dito sa mundo, makakamit na nila ang gantimpala yun. Siyempre, yung mga musyrikin, hindi naman nila ginagawa yung kanilang pagsamba alang-alang kay Allah. Hindi nga nila alam yun. Wala silang ganung konteksto, wala silang ganung konsepto. O magkaroon man sila ng katiting na ganito, siyempre hindi rin yung tatanggapin sa kanila. Kaya dito na nila matatanggap yun. Kaya ngayon mga kuffar, makakamit nila yung kasikatan na gusto nila bilang kapalit ng kanilang gawaing mabuti. Makakamit nila yung recognition, pagkilala ng mga tao sa ginawa nilang mabuti. Gagawin silang bayani. Pagtatayo sila ng mga rebulto, bibigyan sila ng award dahil sa kanilang kabutihan, pero hanggang doon na lang yun. Sa kabilang buhay, wala silang makakamit liban na lang sa apoy. Parusa sa kanilang pagtatambal kay Allah. Wahabita ma sana'u fiha, wabatilun ma kanu ya'malun. At mawawalang saysay ang anumang ginawa nila sa mundo, at mawawalan ng saysay ang anumang kanilang ginawa dito sa mundo. Wala na, nandun na, nakuha na nila ang gantimpala nito dito sa mundo. Kaya nga, sa manila lahat ng ito, actually, applicable pa rin dito yung innamal a'malu binniyat. Ang innamal a'malu binniyat, napakalawak at napakalalim ng kahulugan nito, na napapaloob ito, hindi lamang sa usapin ng syirkun asgar o ng riya, kahit sa syirkun akbar, napapaloob ang aral ng innamal a'malu binniyat. Napapaloob doon ang aral nito. Kasi nga, ang diwa ng innamal a'malu binniyat, ang ikhlas. Ikhlas hindi lang sa dalisay na layunin, kundi ikhlas din sa pagsamba kay Allah ng nag-iisa at walang katambal. Kasi nga, di ba, lagi ko nababanggit, ang ikhlas, maaaring ito ay ikhlas na taliwas sa syirkun asgar, taliwas sa riya, o ikhlas na taliwas sa syirkun akbar, taliwas sa pagsamba sa iba paliban kay Allah. Ikhlas din na tinatawag ang tauhid. Kaya nga ang suratul ikhlas, tinawag itong suratul ikhlas, na nilalaman nito ay tauhid. So ito nga yung pangalawang uri, syirkun niyya wal irada wal qasd. Pagtatambal ng tao kay Allah sa kanyang niyya, sa kanyang kagustuhan, irada, at kanyang qasd, pananadya. Pangatlong uri ng syirk, na malaking syirk, athalithu syirkut ta'ah, ang pagtatambal kay Allah sa pagsunod. So merong aya sa Surah At-Taubah, verse 31, ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yushrikun. Ang mga Hudyo at mga Kristiyano at ang iba pang mga musyrikin, kinuha nila o itinuring nila ang kanilang mga pari at ang kanilang mga pastor at kanilang mga rabay, ang kanilang mga pinunong panrelihiyon bilang mga Panginoon, liban pa kay Allah. Wal Masih ibn Maryam. At gayon din kinuha nila si Jesus na anak ni Maria bilang Panginoon na katambal ni Allah. Binasa ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Adi bin Hatim, na si Adi bin Hatim at Ta'i,
isa siyang Kristiyano, at nakita siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na merong suot-suot na kwintas na krus. At sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya ang aya na ito, na kinukuha ninyo ang inyong mga pari at ang inyong mga pastor, mga rabay bilang mga Panginoon na katambal ni Allah. Gayun din si Isa alayhis salam. At tumanggi si Adi bin Hatim, sinabi niya, hindi totoo yan, hindi namin sila sinasamba. Hindi namin sila sinasamba. Pero sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi ba't ang inyong mga pari, pinapahintulot nila ang pinagbawal ni Allah at pinagbabawal nila ang pinahintulutan ni Allah? At sinabi ni Adi bin Hatim na, yun nga, oo. At sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ganito ninyo sila ituring bilang mga Panginoon na katambal ni Allah. Kasi sa rububiyah, sa pagkapanginoon ni Allah, napapaloob dito ang lahat ng kapangyarihan ni Allah. Kahit sa hukom o pagsasabatas. Kahit sa pagsasabatas. Kaya nga, ang pagsunod sa iba pang batas na taliwas sa batas ni Allah, ito ay shirk din. Ito ay shirk din. Kaya nga diba actually dito sa Nawaqidul Islam, yung tinalakay natin, diba isa sa mga Nawaqidul Islam, yung pagkuha sa iba pang batas liban pa sa batas ni Allah. Ano bang number yun? Balikan nga natin yun. Yung number 3, paniniwala na tama ang relihiyon ng sinumang sumusuway kay Allah. Bahagi rin dito yung pagsunod sa batas na taliwas sa batas ng Islam. At yung number 4, paniniwala sa higit na kumpleto at mahusay ang gabay ng ibang tao. Gayun din, may kinalaman din ito doon. Kaya nga yung aya, doon sa Surat An-Nisa, 3 yun na magkakasunod na aya. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Sino man ang maghatol sa pamagitan ng iba pang batas, liban pa sa batas ni Allah, sila ang mga suwail. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Sino man ang maghatol sa pamagitan ng batas, liban pa sa batas ni Allah, sila ang mga mapang-api. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Sino mang hindi maghatol sa pamagitan ng batas na ibinaba ni Allah o maghatol siya sa pamagitan ng iba pang batas liban pa sa batas ni Allah, sila ang mga hindi mananampalataya. Okay? Sa tinuring na hindi mananampalataya, yung nagpapatupad ng batas na hindi naman batas ni Allah, lalong-lalo na taliwas sa batas ni Allah. Bakit ko ito sinasabi na taliwas sa batas ni Allah? Para ma-distinguish natin yung hangganan ng taa ng pagsunod. Okay? Paano ito nagiging shirk? Una, kailangan muna nating makilala kung ano yung hangganan ng pagsunod. So yung pangunahing kaida dito, la ta'ata lil makhluq fi ma'siyatil khaliq. Walang pagsunod sa nilikha kung ito'y nangangahulugan ng pagsuway sa tagapaglikha. Okay? So ibig sabihin, pwede tayong sumunod sa batas na gawa lang ng tao. Basta hindi ito taliwas sa batas ni Allah. Pwede tayong sumunod sa batas ng tao. Merong batas. Pag pula yung stoplight, titigil ka. Yung mga, lalong-lalo na yung mga jihadi kuno, yung mga nagtatapang-tapangan, mali yung pag-unawa nila dito. Sabi nila, hindi raw nila kailangang sundin ng batas ng tao. Kaya ginagawa nila, nang-hold up sila ng tindahan, ng dadaya sa kuffar, kasi hindi raw nila kailangang magpakita ng kabutihan sa kuffar o sumunod sa batas ng tao. Mali na pag-unawa ito.
Ang batas ng tao na hindi natin pwedeng susundin hanggat maaari ay yung batas na taliwas sa batas ni Allah. Pero yung batas trapiko bilang halimbawa, taliwas ba ito sa batas ni Allah? Ano bang layunin nung pula na stoplight? Para tumigil ka nang sa gayon makadaan yung iba at hindi magkaroon ng aksidente, na bandang huli mapapangalagaan ang buhay ng tao, na siyang isa sa mga maqasidus syariah, layunin ng syariah. So walang pagtaliwas doon. Walang pagtaliwas doon. So yung mga tao minsan yung may sarili silang interpretasyon sa mga bagay na ito. Kaya nilinaw muna natin ano yung hangganan ng pagsunod. Ano yung hangganan ng pagsunod na dahil dito kumbaga na isasantabi mo na ang batas ni Allah at tinatangkilik mo ang batas ng iba paliban sa Kanya. So yung mga ganong bagay, babalik tayo doon sa maqasidus syariah. Kung ang batas ba na ito na inimbento lang ng tao, batas ng barangay, batas sa trapiko, batas ng isang bansa, so titingnan natin ito, kung ito ay hindi taliwas sa batas ni Allah, pwede itong sundin. Pwede itong sundin, inshallah. Pero kung ito ay taliwas sa batas ni Allah, kahit pa nanay mo yung nag-utos, inutusan ka ng nanay mo, sala na, pwede mo nang sawayin yung nanay mo, inshallah. Liban na lang sa mga pambihirang pagkakataon na maaring meron ng buhay na nakataya rito. Okay? Kasi ang pagsunod sa Islam, ito ay makatwiran. Ito ay makatarungan. Okay? Hindi ito, kumbaga, bulag lang na pagsunod. Ang pagsunod sa Islam ay makatwiran. So hindi ka pwedeng pagbabawalan ni numan na hindi magsala o magsala, maganong bagay. So nga, itong mga pari at mga pastor, sabi nga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ginagawa nilang halal ang ipinagbawal ni Allah. Baboy, alak, sugal, at iba pa. At ipinagbabawal nila ang mga pinahintulutan ni Allah. Halimbawa, yung pag-aasawa, ipinagbawal ng mga pari sa kanilang mga sarili. Yung diborsyo, ipinagbawal ng simbahang Katoliko. At iba't iba pang mga batas na inimbento nila. Yun ay hindi talaga natin susundin. Hindi talaga natin susundin. At maaring ang hahantong sa kufur at shirk, yung pagsunod sa mga batas na ito. Inga, wa ma umiru illa liya'budu ilahu wahida. Hindi sila pinag-utusan na sumamba liban na lang sa nag-iisang Diyos. Kaya bakit nila gagawin yun? Bakit nila ituturing ang kanilang mga pari at mga pastor at mga rabay bilang mga Panginoon na katambal ni Allah? So merong importanteng aspeto sa aya na ito. Sinabi ni Allah, huwag niyong kukunin ang inyong mga pari bilang mga Panginoon. Hindi kayo pinag-utusan liban na lamang na sumamba sa nag-iisang Diyos. So dito may kita natin ang relationship ng uluhiyah sa rububiyah, na hindi nga ito magkahiwalay, ito ay magkaugnay. At ang uluhiyah, ito ay resulta ng rububiyah. Ang uluhiyah ay resulta ng rububiyah. Ang sino mang kinikilala nating Rabb, ultimately ay ating sasambahin. Okay? Kaya nga, isinama sa shirk ang bagay na ito, yung pagsunod sa mga rabay, sa mga pari, sa mga pastor. Kasi ang pagsunod sa kanila, sa mga batas na ginawa lamang nila o inimbento nila ay pagkilala sa kanila bilang Panginoon, at ultimately kapag sinunod mo ito, ito rin ay gawaing pagsamba. Ang pagsunod sa kanila, ang ta'a sa kanila ay nagiging gawaing pagsamba, kaya ito ay shirk din. Intindihan nyo? Kaya ito ay nandito sa pangatlong uri ng shirk. Pero siyempre hindi lang ito nga applicable sa mga pari. Pwedeng ibang tao.
Asawa mo, halimbawa, pagbabawalan ka ng asawa mo na magsala, hindi pwede. Magulang mo, hindi pwede. Kailangan mauuna ang pagsunod kay Allah, katulad dun sa kaida, la ta'ata lil makhluq fi ma'siyatil khaliq. Sa nga, la ilaha illahu, walang Diyos na marapat sambahin liban sa Kanya, subhanahu amma yushrikun. Maluwalhati si Allah mula sa anumang itinatambal nila sa Kanya. At ganyan din may dinagdag dito ng mga halimbawa. Yun nga, ta'atul ulama wal ubad fil ma'siyah la du'auhum iyahum kama fassarahan Nabi sallallahu alaihi wasallam li Adi bin Hatim lamma sa'alahu faqala lasna na'budahum fadakara lahu anna ibadatuhum ta'atuhum fil ma'siyah. Sige, nilinaw sa pangatlong uri ng shirk na ito. Ang tinutukoy dito ay ang pagsunod. Kahit pa hindi sila nagdarasal sa kanilang mga pari o kanilang mga pastor. Oo, hindi sila nagdarasal. Hindi sila nagdarasal dun sa pari. Pero ang pagsunod nila na ito sa mga batas na inimbento ng pari ay kanilang pagsamba rin sa kanila. Yung katulad ng nilinaw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Adi bin Hatim na sinabi niya, lasna na'buduhum, hindi kami sumasamba sa kanila. Pero sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pagsunod nila sa mga batas na inimbento ng kanilang mga pinunong panrelihiyon ay pagsamba na may tuturing, at dahil dito ito ay shirk. Ito ay shirk. Pero siyempre, sa panahon natin ngayon, kung titingnan natin ang doktrina ng Roman Catholic Church halimbawa, ang marami sa mga masabi natin seremonya o mga sakramento na meron sa Roman Catholic Church, ang kahihinatnan nito pagsamba dun mismo sa pari. Okay? Ang Katoliko humihiling ng blessing dun sa pari. Ang Katoliko, kapag may sinapian, nagdadasal na dun sa pari. Ang Katoliko kapag nagkakasala, nangungumpisal doon sa pari. So nagiging pagsamba na. Pero dito sa Shirk Ta'ah, hindi tinutukoy dito yung pagdarasal sa pari, ang tinutukoy dito yung pagsunod sa pari. Kumbaga, o sa iba pa, liban kay Allah, na ginagawa na nilang katambal ang mga ito sa pagsunod nila kay Allah. Inuuna nilang sundin ang iba liban pa kay Allah o sa halip na si Allah. At panghuli ngayon, inshallah, shirkul mahabba, shirk sa pagmamahal. So yun nga, sa pwedeng nagsishirk o nagtatambal ang tao kay Allah sa pamagitan ng pagmamahal. So lahat ng itong apat na ito, okay, so para malinaw sa lahat ang shirk. Ang shirk nga, ang simpleng definition nito ay sarful ibadati li ghayrillah. Ang pagtutuon ng pagsamba sa iba paliban kay Allah. Okay? Kahit katiting lang na pagsamba, itinuon mo ito kay Allah, ito ay shirk. Shirkun akbar man ito o shirkun asgar. Pero nga siyempre sa apat na ito, implied ang kahulugan. Kasi nga shirkun akbar ang pinag-aaralan natin. Implied ang kahulugan na mas binibigyang diin ng gumagawa nito ang mga gawain na ito sa iba paliban kay Allah. Hindi ibig sabihin nito na bawal kang sumunod sa iba pa liban kay Allah. Hindi rin kahulugan nito na bawal kang magmahal ng iba pa liban kay Allah. Pero ang sundin mo ang tao nang higit pa sa pagsunod kay Allah, shirk. At gayon din nga din dito sa pang-apat, ang mahalin mo ang tao o ang sino man nang higit pa sa pagmamahal mo kay Allah, yun ay shirk. Yun ay shirk din. At shirkun akbar, kung ito ay aabot na doon sa hangganan. So matutukoy muli natin. Kung doon sa shirkut ta'ah, at doon pa lang sa niya, di ba, lahat ito may hangganan. Paano matutukoy na shirk ang pagsunod? Paano matukoy na shirk ang niya?
paano matutukoy na shirk ang paghiling. So ganun din paano matutukoy na shirk ang pagmamahal. So ito yon. Tinukoy mismo sa Suratul Baqarah 165, wa minan nasi may yattakhidu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Kabilang sa mga tao ay yung mga kumukuha o nagtuturing sa iba pa liban kay Allah bilang mga andad. Naalala ninyo itong andad, yung nidda? Ano ibig sabihin ng nidda? Nangula. May eksaktong binigay, di ba? Yung nidda. Yung shirk o yung syarik, katambal. Kapantay. Yung nidda, nasa dulo na nung dila ni Yasin. Nidda, karibal. Karibal, okay? Kakumpetensya. Nidda, yun yung pinagkaiba. Pareho itong shirk, pero sa konteksto, magkaiba. Sa shirk, kumbaga kapag syarik, sinabing syarik, kapantay. Pero kapag sinabing nidda, katunggali o kakumpetensya. Kasi literally, itong mga Diyos na sinasamba ng mga tao, liban pa kay Allah, sa halip na binibigay ng tao kay Allah yung para sa Kanya, ibinibigay nila dun sa mga Diyos-Diyosan. So sila ay nagiging kakumpetensya ni Allah. Yung nga, may mga tao na kumukuha ng iba pa liban kay Allah bilang kakumpetensya ni Allah at minamahal nila ang mga ito katulad ng pagmamahal nila kay Allah. O syempre maaaring mangyayari, mas minamahal nila yung rebulto kaysa kay Allah. So ito yun. So maaaring nag-shirk ang tao kapag ang pagmamahal niya sa sino man o anuman liban pa kay Allah ay mas matimbang o mas matindi kaysa sa pagmamahal niya kay Allah. Ganito yung nangyari kay Abu Talib. Ganito yung nangyari kay Abu Talib. Sobrang pagmamahal niya sa kanyang mga ninuno, sa relihiyon ng kanyang tribo. Kinikilala niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam may propeta at sugo. Kinikilala niya. Napagtibay yan mula sa mga batayan na kinikilala talaga ni Abu Talib na propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero hindi niya tinanggap yung kaisahan ni Allah at hindi niya minahal si Allah ng higit sa lahat. Hindi niya minahal si Allah ng higit sa lahat. Kaya namatay pa rin siya na musyrik. At syempre ito rin yung shirk na ito na siyang diwa nung hadith. Basta yung kahulugan nun, hindi tunay na nananampalataya ang sino man sa inyo hanggang sa mahalin niya si Allah ng higit sa pagmamahal niya sa sino man. At nagtanong si Omar bin Khattab radiyallahu anhu, kahit sa aking sarili, so tinatanong ni Omar, mas mahal ko yung sarili ko kaysa kay Allah, pwede ba? Hindi pa rin. Hindi pa rin. So dapat mas mahal ng tao si Allah kaysa sa kanyang sarili. Mas lalo nang dapat mas mahal ng tao si Allah kaysa sa iba. Kahit sa ating mga magulang. Okay? Sa iyong aya, وَقَدَ رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Itinakda ng inyong Panginoon na hindi ka sasamba sa iba pa liban sa Kanya at maging mabuti sa inyong magulang. So pangalawa lang na tinukoy ang karapatan ng magulang na unang karapatan ni Allah. Okay? So unahin ang sala, unahin ng pagsunod kay Allah. Kung ayaw ng nanay nyo, dumalo kayo sa Salatul Eid, unahin nyo yung Salatul Eid. Okay? Kasi nakapag-shirk na kayo doon, waliyadu billah, kung ganun yung mangyayari. Pero syempre, kung nanganganib nga yung buhay na may buhay na nakataya, boy, nanay mo, sabihin nyo, papakamatay ako pag nagsala ka o ano. Ikaw mismo papatayin niya pag nagsala ka, gawan mo muna ng paraan, inshallah, bago ka magsala. Gawan mo muna ng paraan. Kasi yung pagsunod kay Allah, pagsamba kay Allah, at lahat ng aral sa Islam, ito ay makatwiran, alhamdulillah. So tutuloy natin ito next week, inshallah. Meron pa pala, mga halimbawa ng Shirkun Akbar at Asgar, kunin na rin natin ito bago natin kunin yung pangalawang
nawaqidul Islam, inshallah. Sa tutuloy natin to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.